Kasaysayan ng economics. Sa bidyong ito ay ating alamin kung kailan nagsimula ang economics. Kung nais mong lumawak ang iyong kalaman tungkol sa kasaysayan ng Asya, ang kahalagahan ng pag-aral ng kasaysayan ng daigdig, ang impluensya ng ekonomiya sa ating pamumuhay, at ang pag-aaral tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan, ang mga ito ay inyong mapanood at malaman dito sa Aralpan TV. Bago pumasok ang 17th century, hindi kilala ang katawagang economics sapagkat kilala ito bilang political economy at pilosoper ang tawag sa mga nagpakadalubhasa sa larangang ito. Sa paglipas ng panahon at patuloy ang pag-unlad ng kaalaman, ay nabigyan na ng kaukulang atensyon ang pag-aaral ng economics at napansin ng mga dalubhasa na ang pinag-aralan ng economics ay ginagawa na ng tao noong nakaraang mga taon, kaya nga ang economics ay tinaguriang pinakamatanda sa sining ngunit pinakabata sa propesyon. At ang ibang aklat na ginagamit sa ibang siyensya ay mula sa economics, kaya tinagurian din ang economics bilang rina ng agham panlipunan. Nagsimula sa wikang Pranses na economy na hango sa salitang Griego na ekonomiya, nang ibig sabihin ay pamamahala sa sambahayan. Oikos, nang ibig sabihin sambahayan o pamilya. Nemen, ibig sabihin pamamahala o pamamahagi. Nomos, ayon kay Jean-Jacques Rousseau, ito ay nangahulugang batas. Pinatutungkulan ito ang lehitimong pamamahala sa sambahayan para sa pangkalahatang kapakinabangan ng pamilya. Ang pagsagawa ng mga gawaing pantahanan ay ang nagbigay daan sa paglaganap ng gawaing pangkabuhayan na siyang pangunahin konsepto ng economics. Kaya nga, ang kauna-unahang kaisipan sa economics ang masinop na pagdesisyon ng isang pinuno. Halimbawa, paano patatakbuhin ang kanilang lugar. Ang Economicus na sinulat ni Xenophon na tungkol sa pagsasaka at pamamahala ng sambahayan ang pinakamatandang kinikilalang nakasulat sa larangan ng economics. Ang pangunahing gawain ng economics ay ang pag-aaral at pagsusuri ng alternatibo. Halimbawa, walang pamasahe, alternatibo, maglakad papuntang paaralan. Nauuhaw, hindi kasi ang pira pambili ng juice. Alternatibo, uminom ng ice water. Hindi natin maabot ang ating mga pangarap sa buhay kung hindi tayo matuto na gumawa ng pag-aaral at pagsusuri ng alternatibo. Ang pinakamahalagang layunin o tuon ng economics, ang tinaguriang pinakapuso ng economics, ang pamimili at pagbuo ng isang matalinong desisyon. Dito nakasalalay kung anong uri ng landas ang ating tatahakin sa ating buhay. Halimbawa, study or not, mag-aral o hindi. Bawat bagay ay may limitasyon. Gaya rin sa pag-aaral ng economics, dahil ang economics ay isang agham panlipunan at alam na natin na ang agham panlipunan ay ang pag-aaral kung paano nakisalamuha ang tao sa kanyang kapwa-tao o pangkat ng mga tao sa lipunan. Kaya ang pinakalimitasyon sa pag-aaral ng economics ay hindi ito maaring gumawa ng eksperimento sa laboratory para patunayan ang mga teorya ukol sa economics. So yan lang po ang tungkol sa kasaysayan
ng economics.